Panginoon, sa Panginoon sa sabi ko. Sa akin, Panginoon. Sa ating po, Panginoon, worship you, Panginoon. We pray, Panginoon, na yung pangalan niyo yung glorify ng mga aking po, Panginoon. Open our hearts, Panginoon. Magkati kami, Panginoon, sa libo. We love and forgive you for mercy. Amen.
Take some time po. Show each other some love. Say hi and hello. Good morning po, everyone. So good morning po. Good morning. Kumusta na po yung araw nyo? O yung isang linggo? Okay naman po. So, marami na po kandidato. Sana po ako doon. Ay, hindi. But again, thank you for coming. Bago tayo magsimula, the same announcement we have. Next week, Thursday, darating na po si na Pastor Anthony at yung team nila. Please pray for them. 13 people, like I said, at marami silang meron silang dalawang bata, isang, I think 1-year-old and then 3 years old. But marami din silang mga gamit, so, please continue to pray for them for safety. Dadalhin nila lahat na makarating din sila dito safety. And then we have men's prayer dito po sa church. And then ladies to be announced dun sa group nyo. We have Wednesday night fellowship and then Sunday service. And that's all. At meron po tayong calendar dun sa likod o ano po yung gagawin ng mga team. It's a construction. So I encourage po mga kalalakihan or sino man po sa inyo available that day. Kahit mga 1 oras, 2 oras can help dito po sa church. It's construction po yung gagawin nila. So, doon sa likod, yung construction, yung ceiling po natin, papalitan natin, magiging PVC type, wood siya. Hindi ko alam paano explain, but it's a wood. PVC pero wood yung design niya. So, it's a blessing. Di ba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon that they use Pastor Anthony, Pastor John, and the church there, West Grove Union Church, to bless us here. So, please always include them sa inyong panalangin. So, if you have your Bible, please turn to Galatians chapter 6, verse 6 to 10 po tayo ngayong umaga ngayon. Sowing good seed in a weary world. So, paghasik ng mga mabubuti na binhi sa pagod na mundo. Yun yung title natin ngayon. Because yung mundong ito, really, it's tired. Tired of what? Sa kasalanan, sa kasinungalingan, and everything that the world has. Diba? It's weary. So, again, bago tayo kumsa, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Again, a fellowship that we have at a ministry that we have, Panginoon. We pray and ask na buksan niyo yung bawat puso namin, Panginoon. That yung salita mo ay tumimos about puso namin ngayong umagang ito, Panginoon. Maluwalhati ka, mapuri ka namin, masamba, Panginoon, ngayong umagang ito. It's all about you, God. And we pray and ask that you continue to be with us. Continue na ikaw yung sentro ng bawat mga ministry na pinagkaloob mo sa akin. I-bless mo yung mga anak mo, Panginoon, na nandito at mga anak mo na naglilingkod para sa iyo, Panginoon. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name, amen. So, Galatians chapter 6, verse 6 to 10, tayo ngayong umagang ito. Basahin natin ano ba sinabi ni Pablo. Ang mga tinuturuan sa salita ay dapat magbahagi ng mabubuting bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong hayaang kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring ibakin o libakin ang Diyos sapagkat anuman ang inahasik ng isang tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang naghahasik ng kanyang laman ay mag-aani ng kabulukang mula sa laman. Ngunit ang naghahasik ng Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ito'y sapagkat tayo ay aani kung hindi tayo maglulupaypay sa pagdating ng takdang panahon. Kaya nga habang tayo
ay may pagkakataon pa gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So in NIV version, nevertheless, the one who received instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever saw to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever saw to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we're doing good, we have opportunity. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sabi ni Paul dito sa mga Galatians. So, ngayong umagang ito, pag-uusapan natin about yung principle of old as creation itself. Ano yun? Yung law of harvest. So, ito, narinig nyo na sa mga, sinasabi, ito yung sinasabing kwento ng matatanda. Diba? Ano yun? You reap what you sow. Sabi niya. O sa Tagalog, sabi niya, aanihin mo kung ano yung itinanim mo. Diba? Yun yung mga kasabihan ng matatanda. Nababanjo mo. So, yun yung mga, pati yung mga lolo, kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Diba? Pero, hindi lang siya, isang sinasabi ng mga matatanda na luma na, di ba? O hindi totoo. But itong proverb na to is a biblical truth. Di ba? Totoo. Itong kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. Di ba? And dito sa Galatians chapter 6, Paul, inspired ng banal na Espiritu, nagre-remind sa atin that yung ating mga choices, yung ating mga actions, at yung ating mga investment dito sa buhay na to ay merong mga consequences. Di ba? Merong mga consequences, katulad lang ng farmer, di ba? Ng isang magtatanim na nagtatanim ng mga buto. So, kung ano yung itinanim niya doon sa kanyang lupain, it determines kung ano yung crop na aanihin niya. Kung nagtanim ka ng buto ng, yan na naman tayo sa Balacenas hindi ko alam yung, ano ko sa iyo, Tagalog, talong, aanihin mo talong, di ba? Hindi ka pwedeng magtanim ng talong, aani ka ng okra, di ba? Hindi pwede. So kung ano yung itinanim mo dun sa lupa mo, yun yung aanihin mo, di ba? So dito ay sa Galatians chapter 6 na sinasabi ni Paul ay mabuting balita. Diba? Hindi lang ito isang warning sa atin, but ito ay isang pangako ng pag-asa at encouragement sa ating lahat na kung tayo ay nagtanim wisely, ay aani tayo ng mabuti. Diba? Mag-harvest tayo kung ano yung itinanim natin. Kung ito'y mabuti, mabuti din yung aanihin natin, di ba? So, tingnan natin itong passage na to na sama-sama. Tingnan natin how it applies sa ating buhay ngayon. Dito sa mundong ito, often feels na napakagulo, di ba? Na feeling natin na itong mundong ito ay nandun sa chaos at kaguluhan. So, in verse 6, sinabi ni Pablo, nevertheless, the one who received instruction in the word should share all good things with their instructor. Ito yung unang verse na sinabi ni Paul sa mga Galatians. So, sinasabi ni Paul dito, kung ang isang leader sa church teaching you God's word, katulad ng isang leader, pastor, or yung mentor mo, wag lang, sinasabi ni Pablo dito na wag lang kayong makinig and then umalis na. Diba? You need to share back kung ano yung mga narinig nyo. Diba? Kung ano yung natutunan nyo. And then, hindi lang pag-share back yung sinasabi ni Paul dito, but give them something. Like tulong, encouragement dun sa pastor or leader. Diba? Or whatever you can help him to do
his ministry. Diba? So, napakalinaw. Sabi ni Paul, nevertheless, the one who received instruction in the world should share all good things in their instructor. So, help them to build the kingdom of God. Help your pastors, your leaders, your teachers, your mentors. Whatever you can. Diba? Yun yung gusto lang sabihin ni Paul. It's about supporting them. Help them also to grow spiritually. Isipin nyo yon as a teamwork. Ikaw at yung leader mo sa church. Ikaw at yung pastor mo sa church. Diba? So, yun ay pagtatanim ng katotohanan sa iyo. You sow good back sa kanila. Diba? Na nagtanim sila ng salita ng Panginoon sa iyo. At ikaw bilang isang, member of church, ibabalik mo yung kabutihan na yun na ginagawa sa iyo ng mga leader and pastors in the church. And then, sabi ni Paul, do not be deceived. Ito yung warning against self-delusion. Dito, Paul, nag-umpisa siya dito na binigyan niyang urgent cautions ang mga Galatians. At tayo din ngayong umagang ito na sinasabi niya sa atin na do not be deceived. Yung Greek word dito na do not be deceived is pranao. Ibig sabihin, to lead astray or to wander off course. Yung Greek word ng do not be deceived. So bakit si Pablo dito kailangan niyang sabihin ang bagay na to sa mga Galatians? At sa atin ngayong umagang ito. Diba? Dahil yung deception ay napaka-constant sa isang tao. Yung temptation, diba? Napaka-constant sa atin bilang mga tao. Prone tayo dun sa yung fooling ourselves. Diba? Napaka-prone natin dun sa mga ganung bagay. Na iisipin natin na kaya natin i-outsmart ang ating Panginoon. O yung mga principle ng Diyos. Or ma-escape natin yung mga consequences ng mga action natin. Na minsan, iniisip natin, kaya ko namang, bali-balik na rin yung mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. O kahit gawin ko to, siguro kaya ko namang i-escape yung mga consequences ng mga action ko. Diba? Yun yung thinking natin. Diba? Prone tayo, like I said, in fooling ourselves. So dito, sa context ng Galatians, mga believers in Galatians might be deceived sa mga false teachers. Diba? Like I said, yung mga maraming katuruan noon na nakukuha yung mga Galatians dito. At kung titignan natin at babasahin natin yung Galatians, yun yung topic rin ni Paul. Yung mga false teachers, mga Judaizers, mga legalist ways na sinasabi ng mga Judaizers. But sa kanilang sariling rationalization, thinking na sila ay pwedeng mamuhay carelessly and still reap God's blessing. Iniisip ng mga Galatians na, pwede naman ako mamuhay ng yung mga gusto kong gawin, pero aani pa rin ako ng mga blessing ng Diyos. Diba? Dapat as a Christian, hindi natin iniisip yung mga ganung bagay. Na, oo, pwede kong gawin yung gusto ko at ibibless pa rin ako ng Diyos. Diba? That's not right. Hindi po tama yun. Like I said, like Paul said, do not be deceived. Diba? Huwag tayong malinlang. Hindi porket nagagawa natin yung mga gusto natin dito, diba? Walang consequences. There's consequences in everything that we do. Diba? In lahat ng ginagawa natin, we will, syempre kung hindi tama at mali, we will reap kung ano yung kabayaran ng mga ginawa natin. Kung mali, of course, it's not God's blessing. Yung mga harvestin natin. Today, ngayong umagang ito, itong deception na to ay sa panahon natin ngayon, dito sa 2025, itong deception na to ay it takes many form. Diba? Maraming
mga bagay na pwede itong, dumating sa atin. Yung ibang tao, iniisip nila na isang maliit na kasalanan lamang, pwede ko naman sigurong gawin yun, di ba? Or, pwede kong i-indulge yung mga maling bagay at still magiging okay pa rin ako, di ba? Yun yung minsan sinasabi natin as a human, maliit na kasalanan lang, maliit na kasinungalingan lang, di naman makaka-apekto sa akin, di ba? Or, pwede ko naman siguro gawin to, di ba? At okay lang naman siguro, di ba? Or, sinasabi natin, nandiyan naman yung grace ng Panginoon. Yung mga choices ko, don't matter na, di ba? Dahil kasi, nandiyan naman yung grace ng Panginoon. Yun yung thinking ng isang tao. Tayo, bilang mga tao. But Paul, sinasabi niya sa atin ngayong umagang ito, even sa mga Galatians, gumising kayo. Wake up, sabi ni Paul. Itong deception na to, ito yung bumubulag sa atin sa katotohanan, doon sa reality. Na, sinasabi kasi ng kalaban sa atin ni Satan, pwede ka namang magsinungaling kahit konti lang. Diba? Pwede mo namang gawin yung mga maling habit na yan. Okay, magiging okay ka naman, di ba? Nandiyan naman yung grace ng Panginoon. Di ba? Yung choice mo, doesn't matter. Nandiyan yung grace ng Panginoon. So, Paul again, like I said, gumising kayo. Diba? Do not be deceived. Wake up, sabi ni Paul. Again, itong mga deception na to, ito yung nagbubulag sa atin doon sa katotohanan. At yung katotohanan na yon is that God o God's law, both natural and spiritual, ay hindi nagbabago. They are unchanging. Hindi lang ito warning sa atin lahat. Ito ay isang invitation na tayo ay mamuhay at mabuhay dito sa mundong ito. At buksan natin yung ating mga mata at i-align natin yung buhay natin dun sa katotohanan. That, that we don't be deceived. Dahil sinabi ni Paul dito that God cannot be mocked. Sabi niya, di ba? Ito yung unassailable sovereignty ng ating Panginoon. Paul dineclare niya dito that God cannot be mocked. Sabi niya, itong salitang mock dito in Greek is mokterizo. Sabi niya, it comes dun sa root meaning ng turn up the nose or to sneer, sabi sa English. So dito, naglalarawan ng isang tao na arrogantly o arrogant na isang tao dismissing yung authority ng ating Panginoon. As if na pwede lang i-outwit o i-bypass ang ating Diyos. But Paul, pinupoint niya dito sa ating lahat na napakaliwanag. God, hindi siya mamang. God is not a fool. Hindi siya yung isang bata na binubuli mo lamang. Or tinitreat mo or manipulate mo na ito yung gagawin ko, hindi mo pwedeng parusahan kasi ito yung gagawin ko, di ba? O minamanipulate mo ang Diyos. Tandaan natin, yung justice, yung karunungan ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan is absolute. Dahil siya ay ang Diyos. Di ba? Kahit anong gawin natin, yung justice, yung wisdom niya, yung kapangyarihan niya is absolute. Isipin natin dito sa mundong ito, di ba? Hindi tayo pwedeng magtanim ng damo at expect natin na aani tayo ng rosas. Di ba? Magtatanim ka ng damo, expect mo dun sa tinanim ng damo, bubulaklak siya ng rosas. Hindi, di ba? Napaka-imposible. Hindi natin pwedeng i-defy yung gravity at sabihin na at i-expect na tayo ay lulutang. Di ba? We cannot do that. God, ang Diyos, ginawa niya ang mundong ito in perfection. Di ba? Perfecto into creation. Siya yung nag-govern ng moral
and spiritual realms with the same unwavering consistency dito sa mundong ito. Di ba? So, para i-mock natin ang Diyos is to act as if tayo o yung palang rules niya hindi nag-a-apply sa buhay natin. Di ba? Kapag pinagtatawanan natin yung Diyos na sinasabi natin na ibig nating sabihin that yung rules ng Diyos ay hindi nag-a-apply sa buhay natin. Na sinasabi natin na pwede akong magtanim ng kaguluhan at aani pa rin ako ng kapayapaan. Di ba? Or magtatanim ako o maghahasik ako ng selfishness sa buhay ko. Pero harvest pa rin ako, mag-aani pa rin ako ng kagalakan sa buhay ko. Di ba? Hindi. Hindi po ganun. Tandaan natin ang karakter ng Diyos. Nag-i-ensure sa ating lahat that yung principle niya ay nananatiling matatag. It's His principle hold firm. Ito ay parehong nakakapagpagising sa atin. At pangalawa, comforting. Bakit? Sobering because hindi natin ma-escape, hindi natin pwedeng escape yung accountability ng mga ginagawa natin. Comforting. Bakit? Because God's justice ay hindi unfair. He knows. God is fair. Di ba? So, sabi ni Paul, a man reaps what he sows. O what he sows, sabi niya. So, ito yung inescapable law of cause and effect ng mga ginagawa natin. So, dito Paul, sinabi niya sa mga Galatians, yung prinsipyo itself, o yung principle itself, na a man reaps what he sows. O ang tao, kung ano yung tinanim niya, siya yung aaninin niya. O aanihin mo kung ano yung itinanim mo. Diba? Ito yung law of the harvest. Yung katotohanan na to ay, nakasulat na into existence. Nandun na sa una pa. Diba? Dalhin na lang natin in agriculture. Diba? Sa mga nagtatanim, si Kuya Wilson, nagtatanim si Papa Jumo. Diba? Napaka-obvious. Kapag nagtanim ka ng palay yung aanihin mo. Diba? Bigas. Hindi ka pwedeng magtanim ng palay tapos naasine. Hindi pwede yun, di ba? Magtanim ka ng mangga, hindi pwedeng ahani ka ng santol. Di ba? Kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo na bunga. So, kung nagtanim ka ng mais, harvestin mo. So, Paul, in-apply niya to sa ating spiritual na buhay. Ngayong umagang ito. Yung action natin, yung attitude natin, yung mga choices natin ay parang mga buto. Na parang mga seeds. They will grow into a harvest that matches our nature. Kung ano yung ginagawa natin dito, yung mga action natin, yung mga attitude natin, yung mga choices natin, that's our seeds that we sow o tinatanim dito sa mundong ito. At sila'y tutubo into a harvest kung ano yung mga ginawa natin. So, the word dito na man is generic. Meaning, every person, lahat tayo included. There's no exception. Walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda, walang naniniwala, o hindi ka naniniwala. Itong law na to applies universally sa lahat po. But tingnan nyo yung a man reaps what he sows. It's personal responsibility. Di ba? A man reaps what he sows. So, hindi mo pwedeng anihin yung itinanim ng iba para sa iyo. Diba? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng magtatanim si Papa Jumong ng talong.
doon sa kanyang lugar doon. At sasabihin ko, tinanim mo yan, sa akin lahat yung bunga. Magagalit siya, di ba? Tinanim niya, inalagaan niya, pero ikaw yung maanin. Hindi pwede yun, di ba? Though, sometimes, yung mga action ng iba can affect yung buhay natin. Di ba? But hindi natin pwedeng anihin yung mga tinanim ng bawat iba. O bawat tao. Aanihin natin yung bunga ng ating mga sariling desisyon at mga choices sa buhay nito. Hindi pwedeng yung iba ang makinabang. Di ba? Kung tayo, naghasik tayo ng mga kasalanan dito sa mundong ito, ng mga maling bagay, mga maling choices, hindi pwedeng si Babang Jumong yung mag-harvest nun sa mga ginawa. Ako at ako pa rin ang mag-harvest nun hanggang sa dulo ng buhay ko. Diba? It's the same thing to all of us. What you saw on this world, kung ano yung itanim natin sa mundong ito, yun yung aanihin nyo. So, this cuts both ways. Diba? Kapag nagtanim tayo ng bitterness, mag-harvest tayo ng loneliness. Kapag tayo nagasik ng generosity, you'll be harvesting blessing sa buhay natin. So, yung harvest might not come immediately. Diba? Yung pag-aani, hindi ka nagtanim ngayon, bukas, makukuha mo na. Dahil hindi po ganun. Kahit naman sa pagtatanim. Hindi ka nagtanim ng mais ngayon, bukas may bunga na. Diba? Hindi po ganun kadali. Farmers wait for months dun sa kanilang mga tinanim. But darating din, it will come, di ba? And often, as a biblical scholar, sinabi niya dito, the harvest is greater than the seed. A single grain of wheat can yield a stalk with dozen more. Sabi niya. Ibig sabihin, kapag nagtanim, katulad na lang ng palay, di ba? Pag nagtanim ka ng palay, hindi lang isang palay yung aanihin mo, but marami. Di ba? Marami yun. Isang stock na ganito yung aanihin mo. So, ito ay pampagising sa ating lahat. Itong sinabi ni Paul. Pampagising sa atin sa katotohanan. But it is also a call intentionally sa atin. Our daily choices, ito yung ating mga buto sa buhay. It is God, and God sees every one of them. Yun yung tandaan natin. Like I said, ulitin ko, yung mga choices natin, yun yung mga buto na meron tayo. Na pwede natin ihasik at itanim. At tandaan natin, ang Diyos, nakikita niyang lahat yung mga bawat hinahasik nating mga buto. Every one of them. Yun yung tandaan natin. And then, in verse 8, sabi niya, whoever saw to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever saw to the Spirit from the Spirit will reap eternal life. So, Paul dito, pinagbangga niya yung dalawang klaseng paghasik o pagtatanim. Diba? To the flesh and to the Spirit. So, dito ipapaliwanag niya, sowing the flesh, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay for temporary pleasures. Ano yon? Greed, lust, pride, anger, yon at marami pang iba. Ito yung path of at least of least resistance. Ibig sabihin, walang gaanong problema. Diba? Nandun yung pagka-greed mo, yung lust mo, yung pride, nandun lahat yung parang pangsamantalang satisfaction sa buhay. Least resistant, sabi nga, di ba? But, tandaan natin, itong lahat ng ito, it leads to destruction. Dahil kung nagtanim ka ng greed, lust, pride, and anger, in the end, aani ka ng destruction sa buhay natin. Kapag ganon, yung itinanim natin. Dahil, kapag ganon, yung bunga na yon, it withers away. Malalanat lang, di ba? Mabubulok yung mga bunga na yon. Itong mga pleasure na to ay hindi nagtatagal. Sila ay mga temporary.
pleasure sa mundong ito. Marami. Example na lang natin yung cotton candy. Yung kumain ng cotton candy dito. Di ba? Kapag kumain ka ng cotton candy, napakatamis. At kapag kinain mo for a second, mararamdaman mo yung satisfaction ng ang tamis, ang sarap. Di ba? But in a second, wala na. Lusaw yung cotton candy. Di ba? Greed. Yung greed naman can get us a bigger bank account. Diba? Malaking pera sa bangko. But still empty inside. Tama? Napakarami mo ng pera, pero you're still looking for something. Empty right here sa puso natin. Lust. Yung lust naman, it satisfies sa atin for a moment. Satisfy yung flesh natin for a moment. Then, mag-iiwan sa atin ng shame at loneliness sa buhay natin. And then, pride. Yung pride, parang ang taas-taas natin, di ba? Until someone knocks us down. And then, yung galit. Pag nagagalit tayo, feeling natin, napakalakas natin di ba? But kapag nasabi na natin yung mga bagay dahil sa sobrang galit natin, mamaya-maya we feel regret. We regret those things na mga sinabi natin. Di ba? So, like I said, sowing to the flesh means living for temporary pleasures. Panandaliang kaligayahan. There's a lot of things. Hindi lang yung mga bagay na yon na sinabi kong mga pleasures sa mundong ito. Marami pa. Panandaliang aliw. Panandaliang satisfactory sa buhay natin. For a moment, di ba? The Bible calls this crop that withers away. Isipin mo o isipin natin yung damo, di ba? Napakabilis tumubo kahit walang nag-aalaga. Tama? Ay, patay pa lang yung damo doon, pero pag umulan ng konti, nandun na naman, green na naman yung damo, di ba? Napakadaling tumubo, but napakadali ding mamatay. Di ba? Kapag summer na, wala na sila. Patay na sila. Hindi katulad ng tinanim mong mangga, kahit anong season, nandoon. Di ba? Napakatibay niya. Hindi nawawala. So, sabi nga in Proverbs chapter 14, verse 12, dito, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. That's Proverbs chapter 14, verse 12. So, yon yung mga harvest kapag tayo ay nagtanim sa ating mga laman. In the flesh. It looks promising, di ba? But it falls apart. Oo, una, nasasatisfy yung laman mo. Napakaganda, napakasarap sa feeling. Example na lamang kapag nag-party ka all night. Di ba? Napakaligaya mo. Inom ka doon, inom ka dito, party ka doon, hanggang sa umaga. Pero, yung itinanim mo na yon, nag-party ka buong gabi, hindi ka natulog. Dami mong ininom. Ano yung kapalit nun? Hangover. Di ba? Ang sakit ng ulo mo. Hindi ka makatulog. Meron ka pang hangover. Di ba? So, yun, yung bunga ng ginawa mo pagpa-party. Yung hangover. Masakit yung hangover. Ano pa? Diba? Kapag tayo ay nagtanim, like I said, ng bitterness, we reap broken relationship. Dahil kapag bitter tayo sa pamilya natin, bitter tayo sa mga ibang tao, ano yung mangyayari? Yung harvest natin, ano yung aanihin natin? Brokenness. Diba? Sa pamilya. Wala tayong kasundo sa pamilya natin. We are broken inside. So, dito, sowing to the flesh as a Christian, dapat hindi natin ginagawa. But ang dapat yung ginagawa natin? Ano ba dapat yung inaalagaan nating field sa buhay natin? Sowing to the Spirit. Ito yung mahalaga as a Christian. Ito ay iba
naiiba dun sa pagtatanim sa laman. Ito, sowing to the Spirit, though iba, but it is living for God's glory. Pinipili natin yung pagmamahal, generosity, at pagpapasensya, at yung pinakamahalaga is faithfulness. Itong harvest na to, hindi lang ito temporary, but ito ay buhay na walang hanggan. A reward na nagtatagal hanggang magpakailanman. Forever. Sowing to the Spirit, ito ay pamumuhay natin the way God wants us to be. Diba? Guided ng kanyang banal na Espiritu inside ng buhay natin. It's not about kung ano yung nararamdaman nating mabuti dito sa ating kalooban. But it's about honoring Him forever sa buhay natin. Ito yung example ng pagmamahal, generosity, patience, and faithfulness. Nagpapakita sa ating lahat kung ano yung buto. Seeds, meron tayo. So bakit ito iba doon sa sowing in the flesh? Hindi katulad ng flesh, it's all about me, myself, and I. Di ba? Yung pagtatanim o sowing in the flesh, it's about me, myself, and I. But the Spirit is about God and forever. It's, minsan mahirap. Naiintindihan ko na mahalin natin yung ating mga kalaban o yung kaaway natin, di ba? Napakahirap na mahalin yung mga tao na gumagawa sa atin ng hindi tama. It takes guts para gawin yun. Generosity, minsan napakabuti mo, pero papalitan nila ng masama. Mahirap din minsan maging mabuti. Patience, minsan parang feeling natin napakabagal. Yung faithfulness dito, ibig sabihin, is sacrifice. Sacrifice sa lahat ng mga yun. Nung love, nung generosity, ng patience, yung faithfulness, yun yung ibig sabihin yun, is sacrifice. To do all of those things. Dito dun sa Galatians 5:16, sinabi niya, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Yung pinag-aralan natin last, yung dati, di ba? So, sowing to the Spirit connects us to God's power. Hindi natin ito ginagawa mag-isa. The Holy Spirit, tinutulungan niya tayo. Katulad ng pagtatanim doon sa pinakamagandang lupa. Di ba? Merong tubig, merong sunlight, and God makes it grow. Siya yung nagpapatubo, hindi tayo. The Spirit, the Holy Spirit, siya yung tumutulong sa atin na gawin yung tending o yung pag-aalaga. Sabi niya in 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7, I planted the seed, but God has been making it grow. I planted Apollos watered, but God gave the increase. Ibig sabihin that Paul planted, but in the end, si Apollo yung nag-alaga, but again, ang Diyos ang nagbibigay ng increase, ng pagpapaganda doon sa namin. It's the same thing sa atin, di ba? Na siya yung tutulong sa atin para magawa natin yung mga bagay na to sa buhay natin. Yung paghasik natin ng kabutihan, di ba? Nakasama ang banal na Espiritu, yung harvest nito ay buhay na walang hanggan. Hindi lang ito para mabuhay tayo forever. But ito ay buhay na puno, sabi niya, rich and unbreakable. Sabi niya in John 10:10, Jesus said, I have come that may have life and have it to the full. Sabi niya, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sabi niya.
ating Panginoon in John 10. So, ngayon na nagsisimula yun, meron tayong kapayapaan sa kaguluhan dito sa mundong ito. Diba? Meron tayong peace that surpasses all understanding. Meron tayong kagalakan in a lot of pain na nararamdaman natin sa buhay na to. And ito ay nag-i-stretch into eternity kasama ang ating Panginoon. So, hindi katulad ng flesh, nabubulok, nasisira, nalalanta. Itong harvest na to na sinasabi ni Paul, hindi ito nawawala. It doesn't fade. Sabi in Revelation chapter 22 verse 12, "And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work." That's his promise in Revelation. That every work that we have done, merong bunga. And that's eternal life. At nagdadala ang ating Panginoon. So, isipin na lang natin, itong pagtatanim na to ay parang isang oak tree. Kapag tayo ay nagtanim, isipin natin, nagtanim tayo ng akasya na lamang, di ba? Nakita niyo yung mga akasya dun sa highway. Ilang mga taon na yun. Di ba? Di pa ako siguro pinanganak, nandun na yung mga akasya yun. Yes, it takes time na maging ganun sila. But sila ay lumalago ng malakas. Di ba? They grow strong. Nagbibigay sila ng mga shade doon sa daan. Di ba? Kapag nandun ka, napaka-presko. Tama po ba? Sino nagmumotor dito? Kapag nandun ka, napaka-presko. Pero pag pumunta ka dun sa bandang Sindalan, napakainit dahil wala nang akasya. Di ba? So, give shades, and they last for generation. Di ba? Wala pa nga ako. Nandun na yung mga yun. Ganon yung buhay na walang hanggan. A reward that keeps going. Rooted in God's kingdom forever. Sowing the Spirit, ibig sabihin, pinipili natin yung paraan ng Diyos sa buhay natin. Yung pagmamahal, yung generosity, yung patience, faithfulness, over dun sa easy and selfish na mga bagay sa mundong ito. Oo, mahirap. But it is different because it is for God's glory. Powered by the Holy Spirit and grows into eternal life sa buhay natin. So, itanim natin itong mga butong ito. Ihasik natin yung mga mabubuting bagay sa buhay natin. At makakakuha tayo ng harvest that never dies, na hindi nawawala. Never fades yung buhay na walang hanggan. Ito yung pangako ng Diyos. Better dun sa mga flesh na basura. Di ba? So, i-notice natin dito, tingnan natin yung active choice dito. Sabi niya, whoever sows. So, ikaw yung farmer ng buhay mo. Tayo yung farmer ng bawat buhay natin. Ang tanong sa ating lahat, ano yung ating inaalagaan na lupa? Yung flesh o yung spirit? Tanungin natin yung mga sarili natin. Because we are the farmer of our life. It's up to you what seed na itatanim mo sa buhay mo. Either the flesh or the spirit. The bad things or the good things. It's up to you. What harvest do you want? Buhay na walang hanggan o destruction? You choose. And verse 9, sabi niya, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we don't give up. So doing good, hindi laging madali, di ba? Tama? Pagtulong sa kapwa, pagpapatawad sa mga may mali sa atin, serving, paglilingkod kahit minsan pagod na tayo, minsan talagang nakakapagod.
But Paul, sinasabi niya dito, at alam ni Paul dito, kaya sinabi niya dito na huwag kayong mapagod. Don't get weary, sabi niya. The Greek word here implies losing heart or growing faint. So, sinasabi niya sa atin ngayong umaga ito, huwag kayong mapagod. Paul here encouraged us. Merong harvest na paparating. God's timing is perfect. Dun sa proper time. At yung mga pangako niya, that yung mga effort natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. If we keep going, doing good. If we keep going, planting good things sa mundong ito. It's like planting a garden. Hindi mo makikita yung bulaklak kapag kakatanim mo pa lamang, di ba? But sa pag-aalaga mo, sa pagtutubig mo, pagbibigay mo ng sunlight doon, pagpapasensya mo, it will grow. Di ba? In verse 7 and 8, kinukonek niya dito. Sabi niya, mamili kayo ng magandang buto, hindi yung mga weeds. Sabi, hindi mga damo. Verse 9, sinasabi niya sa atin, keep watering kahit na mainit at nakakapagod. Soon, the flowers will bloom. Sabi niya. Yun yung buhay natin. Kung tayo ay naghasik kasama ng Espiritu at hindi tayo tumitigil, hindi tayo sumusuko, the harvest is eternal life. And it's worthy ng every patak ng pawis natin dito sa mundong ito. So, Galatians chapter 6 verse 9, kinukonek niya naman dun sa verse 7 and 8, sinasabi niya, you're sowing good in the Spirit. Tama yan, sabi niya. Now, huwag kang mapagod at tumigil. Yung buhay na walang hanggan ay paparating na as a harvest. So, keep persevering. Keep doing good. Keep planting. Keep sowing good things in this life. Hang on. Tinawag ka ng Diyos to persevere. So, keep planting love, patience, and faithfulness. Magtiwala tayo that this all will pay off. Kaya mo yan. Kaya natin to. Kasama ng ating Panginoon. In verse 10, sabi niya, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, Paul, tinapos niya dito dun sa practical command niya na gumawa tayo ng mabuti whenever we can and to whoever we can. Huwag tayong maghintay din sa perfect moment. Isis natin yung opportunity na binigay sa atin ng Diyos ngayon. Na tinawag tayo to bless everyone. Yung neighbors natin, yung kasama natin sa trabaho, even strangers. But meron ditong special priority, parang special lane para sa mga senior. Diba? Sabi niya dito, yung mga spiritual church, priority yung spiritual family. So bago ka tumulong doon sa strangers doon, bago ka tumulong, hindi naman sinasabi mo, huwag kang tumulong. But sinasabi niya, bago mo tulungan yung iba, magtulungan muna kayo dito bilang isang church. So, ano bang ibig sabihin ng tayo ay gumawa ng mabuti? Ito is being an active command. Helping, sharing, encouraging all people. Sinasabi ni Paul dito, lahat ng mga tao, hindi ka pwedeng mamili. Ibig sabihin, everyone, walang limit. Yung like I said, kapitbahay mo, lahat. Hindi ka pwedeng, ito lang yung tutulungan ko kasi ito lang yung gusto ko, di ba? So, lahat, kahit na yung mga bastos na minsan sa gobyerno, sa mga cashier na bastos, nobody is off. Especially to those who belong to the family of believers. Tayo dito sa church. So, ano bang ibig sabihin? While we help everyone, Paul, sinum niya dito yung church. Parang sa cellphone. Sinum niya yung church. The family ng believers, tayo ay magkakapatid sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, magkakaroon sila ng extra na focus because sila ay mga kapatid natin sa pananampalataya.
So, bakit sila special? The church is God's team. So, kapag ang isa ay nasaktan, we all feel it. Nararamdaman natin. So, we need to keep sowing love and kindness everywhere, and especially dito sa church, sa bawat isa sa atin. So don't wait to do good. Kung meron kang nakitang chance ngayon, gawin na natin. Take it. Buksan mo yung pinto para sa ibang tao, yayain mo yung kaibigan mo na magkape, or whatever, i-text mo yung kaibigan mo, I'm praying for you. Sabihin mo dun sa text, these are the spirit seeds na pwede nating ihasik bilang mga Kristiyano. So, mga kapatid, pakinggan natin itong lahat. Hindi tayo nagtatanim ng walang kabuluhan. Lahat ng tinatanim natin, every seed of good o mga mabubuti na tinatanim natin, every kind word, every quiet prayer, every time na pinipili natin na magmahal kaysa sa magalit, magpasensya over na mag-frustrate tayo o over frustration sa buhay natin, hindi ito kawalan. God sees ito. Nakikita lahat ng Diyos yan. Hindi siya malayo. Malapit siya. Kasama natin siya. Hindi niya tayo huhusgahan kapag tayo ay nadulas. Siya yung pagmahal na Diyos, Ama, walking in the field ng buhay natin. Smiling every little sprout of faithfulness sa buhay natin. Oo, minsan nararamdaman natin na nakakapagod, di ba? Pagod tayo, nakakapagod yung mundo. Katulad na lang ng mga harvest. Minsan, iniisip natin, a million miles away pa yung harvest. Napakatagal pa dumating ng ating Panginoon. But, tandaan natin, it's closer than we think. Galatians chapter 6, verse 6 to 10. Sinasabi niya sa ating mga puso ngayong umagang ito na magpatuloy ka, anak. Hindi ako pwedeng, God cannot be mocked. Or I can't be mocked, sabi ng Diyos. At I won't let your good wither, sabi ng Panginoon. You're sowing to my spirit, and I am growing eternal life sa buhay mo, sa buhay natin. A life so full na napakaganda, it take your breath away. The moment na tayo nagpatawad, kapag tayo ay nasasaktan, kapag yung oras na tayo binigay natin, yung natitira nating pera sa bulsa, na kahit tayo minsan wala, pero may nag-ask sa'yo ng tulong, binigay mo, even yung alam mo, pabili mo na lang ng pagkain, ibinigay mo pa rin, nakikita ng ating Panginoon yun. That smile na shinare mo doon sa puso na nasasaktan, yun yung mga treasure na hawak ng Diyos sa kanyang kamay. They are blooming into a harvest that won't fade. Ito yung reward that lasts forever. So, makinig tayong lahat. Huwag lang tayong mag-scatter o maghasik ng mga buto kahit saan. Kapag tayo ay nagtatanim, lagyan natin ng extra love. Una, here in our church family. Then, sa ibang tao. And when we lift them up, we are building something eternal sama-sama. Hindi tayo mag-isa dito. The Holy Spirit is with us. Strengthening yung ating mga pagod na kamay. Sinasabi ng Diyos sa atin, kaya mo yan, kasama mo. Yun yung lagi natin tandaan.
Kapag napapagod tayo na maging mabuti, lagi natin isipin, pakinggan ng Diyos. Kaya mo yan, kasama mo ako, sabi ng Diyos sa atin. So, ngayong umagang ito, lift your eyes. Lift your eyes, or our eyes. Well, kung gagawa tayo ng mabuti sa mundong ito, expect natin the world will not cheer for us. Hindi papalakpak ang mundo sa atin sa paggawa natin ng mabuti. Sa paghahasik natin ng kabutihan sa mundong ito. Minsan, damdam natin yung effort natin minsan, hindi, maliit lamang, napakaliit, di ba? But God, tandaan natin, maliit man yung kabutihan na ginagawa natin, He's clapping for us in heaven. Yun yung tandaan natin. At the proper time, His perfect and precious time, we will step dun sa field, bursting ng kagalakan, kapayapaan, a life everlasting. Hindi lang tayo farmer, but tayo ay mga anak niya. Beloved, tending a garden of glory para sa Kanya. So huwag tayong sumuko. Yung harvest natin is coming. And it's going to melt yung bawat mga puso natin with how much He loves us. So, keep sowing, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan natin, Jesus is proud of you. And so I am. So, keep sowing good things. Alagaan natin, itend natin what is good. Hindi yung masama. Diba? Like I said, it's a warning to all of us. What we saw, that we will reap. Kung ano yung itatanim natin sa mundo ito, yun yung ha-harvestin natin. We don't want na i-harvest natin yung destruction, di ba? Ayaw natin na umani ng destruction sa buhay na to. Di ba? Sa buhay natin. But we want harvest a eternal life. Buhay na walang hanggan. Diba? Tayong lahat, gusto natin yan. So keep sowing good things in this world. Even na napakahirap at nakakapagod. Just keep persevering in this world. Let's pray. Lord, salamat po for encouraging us, Lord, to continue sowing good things, Lord, in this world. Yes, minsan mahirap. Minsan nakakapagod, Panginoon. But Lord, alam namin na hindi kami mag-isa. Kasama namin kayo, Panginoon. So Lord, please, we pray, give us strength, Lord, and boldness to share your word, to share the good things, Lord, in this world. We want to harvest the eternal life that you promised us. And we keep on waiting, Panginoon, for your coming, for the harvest to come. So please, habang nandito po kami sa mundong ito, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. So Lord, salamat po for this wonderful moment. May you be magnified and glorified. We love you, we praise you. In Jesus' name, amen. Read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.
good seats po yung work to isod na namin na bigla pa yung guidance Panginoon. So, sa good preach